evangelist. Kasi ang leadership talaga parang pagmamagulang din. No? It is more caught than taught, no? Kaya nung nag-share ako ng salita ng Diyos sa Marikina bus that time, may mga natuto, may mga sumibol din na naging evangelist sa bus. No? Kahit wala na ako sa Marikina, nagpunta na ako sa Pangasinan, na-assign na akong pastor. O nag-church plant na ako sa Pangasinan, Singgan. No? Ang alam ko, may mga nag-aano pa rin sa kanila. May mga nagtutuloy pa rin ng pag-share sa salita ng Diyos through sa bus or sa jeep. Kasi nakita nila nung nasa Marikina ako, kapag nagpa-Bible study kami sa, kunwari, we are from Santo Niño, Marikina at that time. Magpa-Bible study kami sa San Mateo or sa Ampid. May mga sinasama akong young people. So, ang gagawin ko, pag masakay kami sa bus or sa jeep, hanggat malayo pa naman yung biyahe, intentional ko silang disciple. Nagpapakita ko how to share the gospel sa bus or sa jeep. Yung madali lang yung sharing, yung mga ABC of salvation, siguro kung natutunan nyo na yung accept, believe, confess na sharing ng gospel, ay natutunan nila. Kahit wala na ako doon, ang balita ko, sila naman ang nagdi-disciple ng pag-share ng salita ng Diyos. Nung nagpastor naman ako sa Pangasinan, ganun pa rin. To mentor people, talagang sinasama ko sila sa bus, sa jeep, sa palengke ministry. Pero siyempre, hindi tayo yung naghihingi ng mga kaloob sa mga unbeliever. Hindi po gano'n. Ang gusto nga natin noon, to refute that, yung sinasabi ko sa konduktor lagi, hindi po kami yung naghihingi, gusto lang namin ibahagi yung salita ng Diyos. Isa naranasan pa namin yung from Prayer Mountain, nag-fasting muna kami. So yung mga mini-mentor ko, disciple. That time, dinala ko sila sa Prayer Mountain, sa Antipolo, Buso-Buso, Bread of Life. So mga 1 week kami nag-fasting. After 1 week, uuwi na kami ng Saturday. So from Cubao to Pampanga. Siguro alam niyo yung layo nun, from Cubao to Pampanga. Dahil hihinto lang yung bus, dahil magmimerienda, ay doon lang nag-stop yung sharing namin ng salita ng Diyos. Kasi mahirap namang nag-share pa doon nang nakababa na sila lahat. So praise God. At pagdating ulit, pag-akyat ulit sa bus, continuous ulit yung sharing hanggang Pangasinan. At dahil mga napuspos sila sa Prayer Mountain, talagang sinimulan ko lang, sunod-sunod na siguro mga 5 kasama ko na mga tinitrain na magiging mga future pastor or evangelist. So sila naman po yung nag-share continually hanggang Pangasinan. Kaya, yun. So, kailangan nila ng assistance or para ma-equip sila. So, ang pastor kasi, sabi ko nga po sa inyo, siyempre pag nagpa-pioneer ka ng church, parang kang apostles muna. Apostles yung function mo. Kaya, functional ka sa lahat. Pwede kang maging evangelist, pastor, teacher. Di ba na-share ko na po sa inyo yung limang daliri natin. Yung pinakahinlalaki ay more on apostleship kasi naabot niya lahat. Nagpa-function siya sa pagiging teacher. Ang apostles, nagiging pastor din siya. Nagiging prophet din. Nagiging evangelist. Yung lalaki natin ay more on apostleship function. Yung hinduturo, ano nga po yan? Evangelist. Kasi you are pointing them to Christ. Ang prophet, kita yung past and future. Kaya siya yung pinakamalaki. Kaya hinlalaki. Nawawarningan niya yung
church sa nakaraan at sa yung mga natutunan sa nakaraan at in the future. Yung pastor is malasinsingan, married to the church. Di ba, na-share ko na rin po ito sa inyo. Ang teacher naman, ito yung kasya. Tingnan po ninyo, hiniliit ninyo, ito lang, kasya sa inyong tainga. Ang hiniliit, no? Kaya yung hiniliit, ito ang teacher. Kasi siya yung pinakamakulit at laging nagtuturo sa inyo. No? Siya lang ang kasya sa inyong tainga. Si hiniliit. Yan ang forte niya. Talagang paulit-ulit niyang share sa inyo ang salita ng Diyos. Amen? So, number 8. So, kailangan ng leader, sabi ni Paul, because they need understanding during the dealings of God. Kasi minsan may mga tinatamaan ng pagsubok, bighati ng buhay, lalo na sa nangyayari ngayon sa panahon natin. Ano? Yung mga mahal sa buhay na tinamaan ng pandemic. So how you will comfort that? Kung may member kayo na yung kanyang mahal sa buhay ay kinuha ni Lord through this pandemic. So you will comfort that people, that person. No? So kailangan niya maintindihan why all these things are happening. Kaya siguro may kabisado sa atin din. Pakibasa nga po yung 2 Corinthians 1:3-5. Siguro to encourage yung ating mga mini-mentor para hindi sila totally ma-down o ma-discourage. Ito yung pang-encourage ni Paul. Somebody read 2 Corinthians 1:3-5. Sino po ang gustong magbasa? Ako na lang po, Pastor. O, sige po. Okay po, 2 Corinthians, Tagalog po, Okay. 3, 3-5. 2 Corinthians 1, 3-5. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliw. 4. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. 5. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Ayun. So, kaya kailangan ng leader para may ma-explain natin. Kaya tayo dumadaan sa pagsubok, kapatid, kasi nga, ito rin may purpose din si Lord. Kasi, for example, maranasan mo yung God of all comfort, diba? Through trials, pag nawalan tayo ng mahal sa buhay. And then, yung naranasan mong comfort from the Lord, sabi ni Paul, in all our troubles, God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. So yung kung paano mo na-overcome, paano mo naranasan yung biyaya ng Diyos ng pag-overcome mo sa trials na yon. So may way ka ngayon how to comfort other people. No? For example, ako po naranasan ko na yung lahat ng aking mahal sa buhay, 5 lang kami. No? Yung aking father, mahal ko na lang ang natira, kumbaga sa family. No? Last year, namatay yung brother ko in last June. Diba? So, 2017 naman. Pero noong 1984, kaboborn again ko, doon naman namatay yung mother ko. No? Kaya nga, nung kaboborn again ko noong 1984, I am questioning God. Parang, Lord, bakit? Ganon. 1984, noon ako parang 15 years old. Sabi nga yung katatanggap ko sa Panginoon, di ba? Second year high school. Kaya that time, ay nagko-question din ako sa Panginoon. Bakit kung kailan ako tumanggap? Di ba? The usual accept. The usual
na tanong ng baguhan sa Panginoon. Lord, kung kailan ako tumanggap sa inyo? Parang ganon. Bakit kung kailan ako tumanggap sa inyo? Doon mo kinuha yung mother ko. Ganon. Pero later on, God confirm, kaya inalaw niya yon sa aking buhay. Kasi yung mother ko, siyempre yun ang mas dominant sa amin kasi siya yung pinaka-breadwinner, siya yung kumikita, siya yung may negosyo, siyempre siya yung mas may boses sa pamilya. Kaya siguro, inalaw ni Lord yun kasi makaano rin tayo, makamama, ika nga, no? Ako yung bunso kasi sa magkakapatid. So, siguro kung magpapastor ako after graduated on high school, hindi siya papayag na mag-Bible school ako or mag-seminary. No? Kaya, siyempre, mas may iba siyang purpose, may iba siyang dream para sa akin. Kaya siya nag-aanap buhay, may tindahan kami noon. So, parang mukhang siya masusunod talaga that time. Kahit pagpilitan ko siguro yung aking calling from God. Kasi that time, ay hindi man maikakaila sa inyo, no? High school tayo, ay kasama naman tayo sa horror, ganon, sa horror, ano? Kaya, nasama tayo sa mga honor kasi nagkaroon ako ng kaibigang matalino. Yun ang sikreto. Ayun, no? Di ba, pag-aral siya, so natuto tayo maging matyaga sa pag-aaral. Ang sikreto doon niya ay pag nangangabisado siya, nagaya ko yung kaya nasabi, good company or bad company, corrupt character, sabi ni Paul. No? Napasama ako sa matatalino, kinaibigan ko, sinabi sa akin yung mga sikreto kung paano sila magmemorya. Yung ibinababad yung paa sa palanggana ng may asin o may munggo. Ayun, ano? Kaya hindi pa kasi uso na yun sa computer, yung tinatapak-tapakan na para lagi kang gising, yung paa natin. Noong elementary saka high school, ang natutunan ko ay yung paa nasa palanggana na mainit na tubig para makamemorize ako ng hanggang alauna, alas 2 ay gising pa rin through munggo na tinatapak-tapakan sa palanggana. Yun. No? Kaya mainam ding may kaibigang matalino, matututo ka ng kanyang style. No? Ay, yeah. So yung mga nangyayari sa atin ngayon. Amen? So, kung ano man yung sakit ng puso Kristiyano, isa nagtatanong tayo, so that you can comfort those who are in need. The same experience that you have overcome, yun ang ma-share mo, ma-mentor mo yun sa mga mini-mentor mo. No? For example, ikaw ay nawala ng malaking halaga, bakit inalaw ni Lord na nasunugan ng bahay, mga ganon, minsan, sana huwag naman, Pero minsan may nawawala ng pera talaga, may nawawala ng cellphone. So what is your attitude sa mga bagay na yan? And that's how you can mentor other people later on sa iyong mga na-overcome. Kung naglupasay ka, na nagbilang ka ng buhok, ng crispin, basilio, ganon. Baka hindi mo ma-share yun, mahihiya kang i-share dahil hindi mo na-overcome. No? Pero pwede rin naman, kung honest to goodness, sabihin mo talagang turete ang kaisipan kapag overcomer mentoring. Okay? So, kaya kailangan ng leaders, number 9, they need help in overcoming obstacles. Full armor of God. Kaya siguro ituturo talaga yung spiritual warfare sa iyong mga mini-mentor o inaalagaan. Especially, papansinin po ninyo, pwede
pwede natin ding ituro dito ay yung ligtasan. No? Mahirap mag mentor kung ikaw mismo hindi tiyak na ikaw ay ligtas. Kapatid, full of doubts. No? So paano mo i-share sa kanila na ikaw ay tiyak na tiyak sa iyong kaligtasan? So dapat ang i-share mo siyempre ay yung helmet of salvation. No? Kasi yan ang attack ng enemy para magkaroon ng doubt yung ating kaisipan. At para makatiyak na kaligtasan, kailangan mo ng breastplate of righteousness. Kaya yung imputed righteousness ni Lord ang ating pangsanggalang sa lahat ng pagdududa na ilalagay ng kaaway. No? Kaya kailangan nasa puso mo yung imputed righteousness ni Lord, the breastplate of righteousness, kino-cover ang iyong puso para siyempre ang aatakihin ng kaaway ay magduda ka sa iyong sarili. Kapag ka kasi pagdating sa kaligtasan, naging introspective ka sa iyong kaligtasan, ay madadaya ka lagi ng kaaway. Kapag introspective ka, ibig sabihin na ako, ano ba nagawa kong kasalanan this week? Ano ba nagawa kong kasalanan this day? Akala mo, ang kaligtasan mo ay sa performance mo. Akala mo, yung nakalimutan mong hindi na i-confess kay Lord, ang magiging sanhi ng iyong hindi pagiging ligtas. So, naging introspective ka, akala mo, kung makukumpleto mo, i-confess kay Lord yung kasalanan mo the whole day, paano kung siya yung naging kasalanan mo the whole day? Walo lang yung na-confess mo that night. Natiko ka that night. May isa kang hindi na-confess. Ibig sabihin ba nun, dahil may isa kang hindi na-confess, hindi ka na makakarating sa langit, hindi ka naligtas. So, kailangan ang kaligtasan mo ay doon sa imputed righteousness ni Lord, hindi sa righteousness mo. Dapat po gano'n, ano? Para hindi tayo madaya ng kaaway. Kaya yung helmet of your salvation, you are sure, you know that you know that you know that you know that you are saved. Kasi hindi ka pwedeng mag-share sa iba kung ikaw mismo tatanungin, if you died tonight, are you sure you will go to heaven? Pag ikaw tinanong nung minementor mo niyan, binalik sa iyo yung tanong, kayo po ba, pag kinuha rin kayo ni Lord or any moment from now, kunin kayo ni Lord, are you sure you will go to heaven? Pag ikaw mismo may doubt, so makakapag-produce ka ng doubtful people. Hindi rin sila makakapag-share o ang mai-share din nila ay hindi rin sila tiyak na kanilang kaligtasan. Depende, hindi pwedeng ganun ang sagot mo sa mga tao. Depende kung okay yung performance ko kay Lord. Hindi po sa performance natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan po magsisimula sa grace, mag-e-end sa grace. Nothing less, nothing more, nothing less. Amen? So kung may mga nabago man sa buhay mo ang biyaya ng Diyos, yon ay nagpo-prove lang na nagbubunga na yung biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Pero how much changes do you have because of the grace of God? Hindi pa rin yung much changes na yon ang nagpo-prove that you are saved. Nag-prove lang yon na sumampalataya ka. Amen? Pero iba yung changes sa atin, iba't iba yung bunga. May 70% changes lang sa iba, may 50%. May 20% changes lang sa iba. Yung nasa krus ng Calvario kasama ni Jesus, no changes at all. Pero isinama ni Lord that day. Nakuha po niya yan. Yung sabi ni Jesus, today you will be with me in my paradise. Amen? Yun ay hindi nakagawa ng any righteous deeds, hindi nakagawa ng any membership, church membership, hindi rin nakapagbigay ng offering,
hindi rin nakapag-ayuno, hindi nakapag-overnight prayer meeting, hindi na-baptize sa Holy Spirit, hindi na-baptize sa water. Ang sabi lang niya kay Jesus, Lord, remember me. That is grace. Amen? Kaya hindi ka dapat nagdududa kung ligtas ka ba o hindi. Ang mahalaga, you are connected to His blood. It is a gift. Your salvation will start as a gift and it will end as a gift. Effortlessly you receive it. Amen? Effortlessly you receive the righteousness of God because it is also a gift of righteousness. Kaya kailangan ikaw mismo ay hindi nagdududa sa iyong kaligtasan so that you can mentor people that they will have assurance of their salvation also. Amen? At mahirap po ikaw mismo may doubt. Kaya ka ligtas, kaya ka may assurance of salvation because it's not because of your works. It is not because of your labor. Dahil yun sa Ephesians 2:8 and 9, it is the gift of God. Salvation is a gift. Hindi ka kailangan, ang tanging mo lang ginagawa sa regalo ay buksan at magpasalamat. No? Yun lang, appreciate. Appreciate the one who gave it to you. Amen. So, yun, para tayo makapag-mentor. Of course, sa truth. At iyan ay magbubunga rin ng pagiging handa mo sa pag-share ng salita ng Diyos. Because you so much appreciate the salvation, the gift of God. Marami kang magagawa because you love. Because He first loves you, you can love God. Amen? At hindi naman nasusukat yung hindi naman ang kaligtasan mo is because you love God. Kaya kaligtas because He first loves you. Amen. But of course, dahil He first loves us, magbubunga yan ng iba't ibang klaseng pag-ibig sa Diyos. So, iba't iba ang bunga niyan sa atin. Iba't iba ang tama ng biyaya ng Diyos sa atin. Yung iba ang tama ng biyaya ng Diyos ay laging nagdi-devotion, gumigising ng madaling araw, gusto laging nakikipag-date kay Jesus, gustong gumagawa ng mga good works dahil sa appreciation sa ginawa ni Lord Jesus Christ. So, hindi naman kung may gift of righteousness na tayo, hindi na tayo gagawa ng mabuti. No? Sabi nga, sa Ephesians 2, chapter 2, verse 10, we are now co-workmanship of Jesus Christ. Amen? So, mababalik na sa dati, yung parang workmanship ni Adam and Eve with God. So, Adam walked with God. God walked with them. No? Kasi nga, wala na yung walang kasalanan sa Eva at si Adan noon. Kaya God walked with them. Amen? So ngayon, God walked with us not because of our righteousness. He walked with us and the Holy Spirit resides on us because of Jesus' righteousness imputed into our heart. Hindi dahil sa may mas mabait sa atin, kaya ka pinananahanan ng Holy Spirit. O mas 90% yung changes kagad sa buhay mo, kaya ka pinananahanan Holy Spirit. Hindi. Nagbabible study pa lang siya kasama sa body, God baptized person. The Holy Spirit sa kanila, they spoke in tongues and they prophesied, sabi ni Peter, right? Acts chapter 10, 45 to 46. So wala pong masyadong changes yun. Wala pong masyadong testimony of changes. Di po ba? So because it is a gift, it is charisma to us. Amen? Amen. So, susunod po, ano pa po ba tayo na? Nagtagal tayo.
So dito po tayo sa number 10. Bakit kailangan ng leader? Because they need guidance for many of life's decisions. No? Siyempre, kailangan nagdidesisyon yung ating mga mini-mentor kung ano ang tatahakin nila sa kanilang buhay. Magpapastor ba sila? Magpo-full-time ba sila? Magpa-part-time missionary ba sila? O magiging tent maker ba sila? Alam niyo yung tent maker, pwede kayong nagtatrabaho pa rin sa kurso ninyo, napunta pa rin kayo sa ibang bansa, napunta pa rin kayo ng Canada, napunta kayo ng New Zealand, napunta kayo ng iba't ibang bansa, and you can still be a missionary there kahit kurso ninyo, pinurso ninyo, and you are a tent maker there. Ibig sabihin, ginagamit mo yung trabaho mo to be a friend sa iyong mga katrabaho, sa company, and then pwede ka palang mag-gather ng mga tao, Saturday, Sunday, holiday nyo naman, so you can be a pastor or you can be a teacher to them, at hindi mo alam, nakagather ka na pala ng plaques na pinagkatubala sa inyo. Amen? Dito po sa Japan, marami po kami mga pastors dito, mga nagtatrabaho sa company, sa Kaisha. No, mga graduate po yan ng mga kurso din. Sa Pilipinas, yung iba, banking and finance, graduate, commerce graduate. Pero nag-work ngayon sa Kaisha, at the same time, asawa na siya ng pastor naman ngayon. No? So, pastor's wife siya. So, may mga gano'n. No? Si Mrs. ko po, graduate ng accounting. No? Kaya pagdating sa admin, finances, nako, yung Mrs. ko, siya po ang National Administration Pastor dito sa JCOB National. Ano? Pag-filing, pang-opisina, nako, siya po ang may kaloob doon sa Panginoon. Ako, mag-preaching nyo na lang po ako at sabi ko, mag-job na lang ako, gano'n. Yan lang ang ministry ko po. No? Ayan. So, pag-preaching nyo na lang ako, pagturuin, pero huwag yung office management. No? Ang misis ko, pinakamagaling sa filing, lahat ng mga paperworks ng JCOB, siya po ang nag-improve lahat ng mga paperwork sa record ng tithings, offerings, lahat ng membership profile, leadership profiles, lahat ng mga requirements so those who will be ordained, lahat ng requirements sa mga ma-ordain na elder, mga ma-ordain na mga officers sa lahat ng churches dito, ay siya lang po ang nakagawa noon. No? Kaya iba't iba talaga ng kaloob. Kaya minsan ay complementary ang ang husband and wife. No? Yung wala sa akin, nasa kanya lahat ata. No? At ang mahirap lang, natutunan din niyang mag-preach at mag-teach. Kaya parang lahat ata nasa kanya. Kaya siya yung mas invited kaysa sa akin. No? Siya yung mas iniimbita. Kasi sabi nila, mas kumpletong mag-joke, pastor, si Mrs. mo. Mas pagka nag-storytelling siya, mas kumpleto. Sabi ko, organize kasi yan. Ako, shortcut lang. Kaya, mas organized kasi nga siya yung trabaho sa mga opisina. Siguro kagaya ninyo, kaya kami napunta sa Micronesia. Siya, nagmamanage siya ng isang department store doon, no? Sa Micronesia, sa Chuk. No? Sa kanya pinamamahalang accounting department, lahat ng finances ng record ng buong grocery store o department store na yon, no? Kaya kumbaga parang managerial na rin yung kanyang position, no? Kaya ako, pagka siya ang tanongin niyo pagtungkol sa mga filing office works, accountancy or about finances, nako. Ako tanongin niyo lang kung saan magmimerienda kami ni Brother Roland, gano'n, ituturo ko lang sa kanya kung saan kami kakain. Gano'n, yan lang po ang ating, dito tayo maglalunch sa restaurant na ito, Brother Roland, gano'n. Okay? So, dito na po tayo. Nasaan na po tayo? Ako, parang magbe-break na muna tayo, parang magre-restaurant muna tayo. 10 o'clock na muna dito sa Japan. Kaya dyan naman sa inyo, 9 o'clock. So, break time tayo. And then, we will go sa... Ano po ba tayo?
Number 11, ano? Sa impartations of spiritual gifts. Kaya kailangan ng leader. So, sa ating break time po muna tayo. Bakit kailangan ng impartation or transference of your spiritual gifts sa iyong mga mini-mentor? No? So, you will lay hands sa mga tao na gusto mo ma-transfer yung anointing na kung ano yung in-impart sa inyo, Lord, sa iyong mga mini-mentor. Okay, doon mo tayo mag-break. Back to you, si Mr. MC. Yeah, Bishop, titimplahan po ba kita ng hot chocolate, ng tea, or coffee? Ayaw ko po, pakita lang po. Para Ang barista pala si Tita Vicky. gusto ko po, padala niyo po ako ng Starbucks. Pwede ko bang ipadala niyo po ng Ay, ano nito? Starbucks Sir, na favorite. i-refill na lang.